Honoring our elders, a Christian call to care for seniors. Welcome to Truthfully Yours. Our elderly are a treasure full of wisdom and experience, but they also face unique challenges. Today, we're exploring how Christians can address the physical, emotional, and spiritual needs of seniors, honoring them as valued members of our community. Ang mga senyor ay may iba't ibang pangangailangan, mga pisikal na pangangailangan, pagpapanatili ng kalusugan, pamamahala ng mga malalang kondisyon, at pag-akses sa mga pangangalagang pangkalusugan. Kalawa, mga emosyonal na pangangailangan, paglaban sa kalungkutan, paghihiwalay at depresyon. Pangatlo, mga espiritual na pangangailangan, paghahanap ng kahulugan at layunin, pagkonekta sa kanilang pananampalataya, at paghahanda para sa kawalang hanggan. Pangapat, praktikal na pangangailangan, tulong sa mga pang-araw-araw na gawain, transportasyon at seguridad sa pananalapi. Mahalagang kilalanin na ang bawat senyor ay isang individual na may mga natatanging pangangailangan at kagustuhan. Factual claim, ang pandaigdigang populasyon ng mga taong may edad 60 pataas ay inaasahang aabot sa 2 billion pagsapit ng 2050, na binibigyang diin ang lumalaking kahalagahan ng pangangalaga sa matatanda. The Bible consistently emphasizes the importance of honoring and caring for the elderly. Leviticus 19:32 says, "You shall stand up before the gray head and honor the face of an old man, and you shall fear your God. I am the Lord." This verse commands us to show respect and honor to the elderly. Proverbs 16:31 says, "Gray hair is a crown of glory. It is gained in a righteous life." This verse recognizes the wisdom and value that come with age. The Bible also instructs us to care for widows and orphans, James 1:27, highlighting the importance of caring for vulnerable members of society. Paano matutugunan ng mga Kristiyano ang pisikal, emotional at espiritual na pangangailangan ng mga senyor? Action number 1. Bisitahin at kumonekta. Maglaan ng oras upang bisitahin ang mga nakakatandang miyembro ng pamilya, kaibigan o kapitbahay. Mag-alok ng pagsasama at isang tainga sa pakikinig. Action number 2. Magbigay ng praktikal na tulong. Tumulong sa mga gawain tulad ng pamimili ng grocery, transportasyon, gawaing bakuran o mga gawaing bahay. Action number 3. Itaguyod ang kanilang mga pangangailangan, suportahan ang mga patakaran at programa na nakikinabang sa mga senyor, tulad ng abot-kayang pangangalagang pangkalusugan at mga serbisyo para sa senyor. Action number 4. Isali sila sa mga aktibidad. Hikayatin ang mga senyor na lumahok sa mga aktibidad na nagdudulot sa kanila ng kagalakan at layunin, tulad ng mga libangan, pagboluntaryo o mga kaganapan sa lipunan. Action number 5. Suportahan ang kanilang pananampalataya. Tulungan silang komunikta sa kanilang komunidad sa pananampalataya, magbigay ng transportasyon sa simbahan o basahin ang Biblia at manalangin kasama nila. Action number 6. Magpakita ng paggalang at pagpapahalaga. Tratuhin ang mga senyor ng may dignidad at paggalang na pinahahalagahan ang kanilang karunungan at karanasan. Action number 7. Tugunan ang mga pangangailangan sa pagtatapos ng buhay. Mag-alok ng ginhawa at suporta sa mga senyor na nahaharap sa mga desisyon sa pagtatapos ng buhay at tulungan silang maghanda sa espiritual para sa kawalang hanggan. Caring for the elderly is a privilege and a responsibility. By honoring our elders and meeting their needs, we demonstrate God's love and build stronger, more compassionate communities. What do you think? What are some creative ways to care for seniors in your community? Share your thoughts in the comments below and let us know what other topics you want us to explore on Truthfully Yours. Thanks for watching. God bless you.